Senate President Chis Escudero, lumabag nga ba sa batas at iligal ang pagtanggap niya ng 30 million pesos campaign donation mula umano sa President ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lupiano? Ayon kay Attorney Romulo Macalintal na eksperto sa election laws, mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ang pagtanggap o paghingi ng malaking halaga ng donasyon ng mga kandidato mula sa mga kontrasista ng gobyerno. Ito ay sa gitna ng kontrobersiya na ilang multibillion pesos flood control projects ay napunta sa mga kontratista na may koneksyon sa mga elected officials, kabilang si Senate President Francis Chis Escudero na umamin na tumanggap ng 30 million mula kay Lawrence Lupiano, Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated, na kabilang sa top 15 flood control system project contractors na tinukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang statement noong Miyerkules, August 13, sinabi ni Macalintal na base sa Commission on Elections or COMELEC Resolution Number 10772 na inilabas noong 2022 elections at Resolution Number 11109 noong 2025 elections, maaari lang tumanggap ang mga kandidato o kanilang partido ng donasyon mula sa mga korporasyon na hindi hihigit sa 5% ng taxable income ng kumpanya sa taxable year na iyon matapos ganapin ang eleksyon. The same resolutions both provided the general rule that no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who holds contracts to supply the government with goods or services or to perform construction and other works. Anya. Chairman, habol ko lang po ito sa Omnibus Election Code. Bawal ba tumanggap ng political contribution sa contractor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa Section 95 letter T ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato, yung pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrara sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansela po ng mga lisensya o permit ng ating pong mga kumpanya na ito. E paano po yung na-elect na opisyal? Hindi ko po muna sasagutin yan dahil alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. Okay, maraming salamat, Chairman George Garcia ng COMELEC. Ingat po kayo, Chairman. Maraming salamat po, Igan. Mabuhay po. Salamat. Well, joining us now for discussion on this, COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Ma'am Carmina, to all the televiewers. Good afternoon. All right, so let's get down to the COMELEC resolutions. Aside from the Omnibus Election Code, you have resolutions 10772, 11109, which states that donations from domestic corporations to any political party or candidate is considered reasonable if it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding the election. That's very clear. The question is, COMELEC Chairman, how is this being circumvented by those who are running for office? The most recent controversy involving supposed contractors contributing funds to the coffers of candidates, well, that is really illegal because under section, I will not use that our resolution. What I will just use, Ma'am Carmina, is section 95 of the Omnibus Election Code, section C, which prohibits any natural or juridical entity from contributing to a candidate or political party which juridical or natural entity has contracts with government, whether service or public works. Very clear under the provision of Section 95, paragraph C. And therefore, that was really the basis of the resolution of the Commission on Elections. You see, Section 95 are those who are prohibited from making contributions. As far as corporations are concerned, they are allowed to make contributions, provided that you have read, it's not more than 5% of their taxable income. But as far as those with contracts with the government, whether service or public works, they are absolutely prohibited from
making donations or contributions to candidates. Well, you heard the soundbite. There was an admission coming from Senate President Chis Escudero himself about the donation made by this contractor. What is his exposure there, Chairman? And what does he have to prove now to sort of tell the public that he did nothing wrong? But on the onset, face value, Chairman, did the Senate President commit something illegal? Well, Carmina, I will not easily jump into conclusions simply because I might be inhibited. Definitely a case or cases may be filed against those who received such kind of contributions or donations to the Commission on Elections, and therefore we have to really determine the culpability if there is any. But we have to likewise make a distinction. When I say that it's juridical entity or a natural entity that is prohibited from contributing, the point is who is culpable, who is liable. Under Section 95, it would appear to be the contributor, the donor, the one who gave the money. As to whether it has the same effect as to the culpability of the candidate, that I will reserve in the meantime, because that may be the crux of the controversy later. But take note that Section 95 has a title, Prohibited Contributions. And therefore, that entity being mentioned there is the company that has the contract with the government, whether service or public works. And number two, what if the person who made the contribution in his personal capacity? This is not an absolution for whatever who is culpable, but what I'm saying is there are several ways of attacking this issue, and therefore we will be making our own internal investigation. We'll be making our own motu proprio investigation based on certain admissions and based on the records that we have right now. We're going to likewise look into the records from the Securities and Exchange Commission or even from the Department of Public Works and Highways. Are you going to look into that motu proprio, or do you have to have a case before you to look into it? The submission of SOSE, including the inquiry as to the contents of the SOSE, can be done motu proprio by the Commission on Election. There is no need for anybody to file a case before the COMELEC, although indeed it will greatly help us in the Commission if somebody will be offering documents or evidence, but the SOSE is evidence by itself, and therefore we have filed almost 400 cases before in the past in 2022 involving overspending or non-reporting of expenditures, and it was as a result only of motu proprio investigations. Therefore, because of this new controversy, we're going to look again and determine if there are indeed candidates who received contributions coming from corporations or companies prohibited from making as such. For our viewers and for the public, take note that for the 2025 election, for the first time, Carmina, we made public all sources of candidates. So it will help us a lot. It will assist the COMELEC if maybe they can browse into the submissions and determine if indeed help the commission. Maybe they will know who is these individuals, because we do not really know who are contractors, who are the owners of certain public works contracts or companies. But it will greatly help us. However, we have the means to determine who are these personalities, because we can just coordinate with other agencies. Clearly, though, was there conflict of interest? Because you stated a while ago that this is primarily on the part of the contributor. But on the part of the candidate, no matter the distinction, whether or not this is done through a personal capacity or as part of a corporation, on the part of the candidate, shouldn't the candidate have been more circumspect? Because this might just be conflict of interest, Chairman. On the assumption, Ma'am Carmina, that the contributor made illegal contribution, and in fact, the contributor is prohibited from making contribution, we have to determine from the point of law as to whether accepting from an unlawful contribution coming from an entity not lawfully allowed to make contribution will make likewise liable the receiver of the contribution. That is what we are going to determine, simply because the section that I cited specifically points to the contributor solely. As to whether acceptance thereof is likewise illegal,
and will make criminal the acceptance, that is a very good case altogether. Chairman, you're a virtual insider, not just as a COMELEC chairman, but even before, in your past life, as an election lawyer as well. These resolutions and the Omnibus Election Code as well, how long has this been circumvented by those who want to get ahead in terms of contracts and supplies and anything that they want to get out of this government, Chairman? So many times during my past professional life. But, Ma'am Carmina, you see, controversies like this are so important to us simply because, try to imagine, who could have realized that there is a Section 95 letter C of the Omnibus Election Code? The Omnibus Election Code, Ma'am Carmina, is circa 1985. And not many of our kababayans will know the provision of what are election offenses, what are prohibited campaigning, what are prohibited donations, what are prohibited acceptance of donations. So perhaps shedding into light all of these developments will practically make the people aware. Okay, these companies, these corporations are indeed prohibited from making contributions. Number two, we can even look into the contracts that they entered into with the government. What is the very nature of the contract? Does this contract really will affect the decision-making capacity of the one receiving the contribution? Simply because that was the very reason why the provision was even included in the Omnibus Election Code, so that it will not be used to interfere and to intervene in decision-making processes in the government by elected public officials. Yung binanggit ko po kanina, it is considered reasonable if it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding the elections. There lies a loophole as well, because you can't just look at, one candidate and one transaction. Maari ho bang gawin na itong 5% na ito ay paghati-hatiin sa iilang kandidato? Pera yan. But make no mistake about it, that's influence as well, Chairman. And number two, that is on the assumption that the taxpayer will be making an honest reporting of the taxable income. Aminin na natin, Ma'am Carmina, that naka-base yun dun yung 5%. Ito yung sabi ng taxable income. Yung ba talaga? Take note, Ma'am Carmina, ang sinabi ng aming resolution, taxable income. I'm not lawyering for the candidates, but take note, sabi taxable income of the corporation. Paano kung na-share, na-distribute na yung income sa mga shareholders, sa mga owners? So, hindi na siya taxable income ng corporation. That's already income of the person, of the owner, or even the director or the board of director of the company. So, therefore, can the board of director, the president of the company, not donate the income that he earn from investing in that particular business? So palagay ko po, yan yung mga mag-border. Yan yung mga loopholes, Ma'am Carmina, as to whether what is mentioned in the law is really not only the income of the corporation, but the income as distributed already to the owners of the corporation, simply because that may be the fruit of a poison tree. Pwede nilang i-relate kasi na ganon. I hear you. And you said it yourself. There lies the loophole. What are you going to do now as chairman of the COMELEC to plug that hole? Are you going to issue another resolution? Ma'am, no. Ma'am Carmina, no. We will not issue the resolution. We can always interpret the resolution to the best interest of the people. You see, violations of election law should never be, should always be condoned, cannot be condoned by the Commission. Hindi pwede patawarin natin yung mga ganyan and therefore, kung na-file na namin ng kaso before yung mga nag-violate, we will not hesitate. Ang sa amin lang po, at least na-shed na into light yung mga ganitong klase na controversy. We will look into this. And madami-dami nang humingi sa amin ngayon, Ma'am Carmina, ng source. Again, it's in our website, kung hindi pa alam ng iba. But at the same time, they're also accepting those who are asking for copies. Tama po yan. We have to demand. We have to look. Yun po yung sinasabi natin. That is the importance of SOSE. And therefore, as to the culpability and liability, kami po ang bahala doon. Ipagkatiwala niyo po sa amin. But the public, the people, must also assist us and contribute not only to the discussion,
but to an action that may lead to prosecution of these individuals or corporations. One final question for you, Chairman Garcia. What if the candidate himself is the contractor? Well, let us determine from the point of view of a lawyer, contractor, corporation, sole corporation, meaning siya lang ba may-ari, o kalimitan ma'am kasi ako as a lawyer, alam ko, para ma-hide kasi minsan yung pag-aari, 1% lang ang pag-aari ng isang tao eh. So does it really matter na 1% siya at hindi siyang controlling interest doon sa corporation? Kung 1% siya, wala siyang decision-making and therefore that can be made as a defense likewise of a contractor who happens to be likewise a candidate. Pwede na sabihin nyo, kasi 1% lang naman siya. O kaya sabihin niya, katulad ng binanggit nyo kanina, may divestment already. So these are completely different picture altogether. But, very important, I expect that the COMELEC will be making motu proprio investigation in the coming days. Well, so far, what we have been talking about is what can be done after the fact. But you and I both know, and as you mentioned a while ago, this has been circumvented many times in the past. You saw this yourself, Chairman. So what needs to happen to protect our electoral system from all those who want to secure contracts, who are running for office, just so that they can further either their own political or business interests, at hindi po mamamayan ang nasa isip, kundi kung paano kumita at pagkakitaan ang gobyerno? Ma'am Carmina, I had always been an active, there is always an active call from the Commission on Election. Sana naman po pakiusap na namin. Let us amend, revise, modify the Omnibus Election Code. 1985 pa po yun. Yung mga public works doon, yung mga simple pa lang nun eh. Complicated na nga doon, yung vote buying doon, iba na yung vote buying ngayon. We're hoping that we will be able to amend, revise the Omnibus Election Code so that yung mga modern problems na ganito, realities, ma-handle na natin. The COMELEC can only do as much. We will be very incompetent if we're going to apply still the old, very antiquated laws as against the new realities. Yung antiquated laws nga, napakadaming loopholes. How can we even prosecute? We will have probable cause. After probable cause, we will be filing cases. The courts will dismiss because of certain loopholes. So what can we do? The expectation ng tao, the COMELEC should be able to jail somebody. But however, we're using old laws na napakadaming butas. So yan po ma'am siguro, first thing first. But however, despite the antiquated laws, we will proceed with our mandate because that is what the people expected of us. Revise the Omnibus Election Code. I mean, we have been talking this for as long as I have known you, but still it remains to be a pipe dream. Do you think that these lawmakers will actually touch it with a 10-foot pole, given that this will end their political survival? We have, in the 19th Congress, we submitted the 963 pages revised Omnibus Election Code, which will practically modernize our election laws, including problems like this being solved. We were going to refile the same to the 20th Congress. We're hoping that somebody will sponsor that piece of legislation so that at least we can be proud of saying that we have new election code. Try to imagine the Bangsamoro, they have the new electoral code containing political dynasty, anti-political dynasty provision. We have a new law on SK reform, only for Sangguniang Kabataan, providing for anti-political dynasty. But unfortunately, we have no new Omnibus Election Code. All right, we're going to have to leave it at that until the next time then. COMELEC Chairman George Garcia there joining us this noon. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Ma'am Carmina. Meron bang pananagutan itong si Senator Chis Escudero dito sa kanyang pagtanggap ng campaign contribution from a government contractor? Well, depende yun kung sino ang nagbigay sa kanya o papaano ibinigay sa kanya. Kasi sa yung batas, medyo kalabon din ng konti. No? Sinasabi kasi ng batas na ang isang korporasyon o isang entity o sinumang tao na mayroong kontrata sa gobyerno ay hindi pwedeng magbigay ng anumang contribution for partisan political activity. So, yung bang nagbigay kay Chis ay siya ba ay nagbigay in his personal capacity o nagbigay siya bilang o ang korporasyon niya mismo ang nagbigay? Hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa kanyang sose. Kung ang nakalagay sa kanyang sose ay yung
tao mismo, yung sinasabi niya si Libuano, o yung sinasabi niyang korporasyon na kung saan presidente itong si Mr. Lubiano, yung Centerways. So, doon iikot. Opo. Attorney, liwanagin ko lang. Ano yung difference kung ang nagbigay yung tao at saka yung korporasyon? Ano pong pinagkaiba? Yung tinatawag na yung separate personalities ng stockholders at saka ng korporasyon. Sa ilalim kasi ng Corporation Code, yung korporasyon is a juridical entity. Samantalang yung mga stockholders, sila mga natural persons. Ngayon, kung nagbigay niya na sinasabing in my private capacity, hindi ito bigay ng korporasyon, kundi ito bigay ko, maaaring yun ang sasabihin niya. So, doon lamang siya makakalusot. Pero, base doon sa kanyang statement, galing doon sa korporasyon. Kung galing doon sa korporasyon, yung 30 million na yun, medyo dapat may paliwanag siya sa Commission on Elections tungkol sa bagay na yan at dapat ito ay tingnan ng COMELEC kung mayroong paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ang narinig ko sinasabi ni Chairman Garcia ay ang Section 95C daw ng Omnibus Election Code refers only to the donor. Nagbigay daw. Doon lang sa nagbigay. Kasi kung titingnan mo nga naman ang Section 95C, no contribution for partisan political activity shall be made by that company or by that person who has business with the government. So parang lumalabas na ang may liability yung nagbigay o yung nag-contribute. Ngunit dapat siguro ding alalahanin ni Mr. Chairman Garcia na meron silang ipinalabas na implementing rules and regulations sapagkat sa ilalim ng ating batas, ang anumang probisyon ng Omnibus Election Code ay maaari lamang ma-implement through the implementing rules and regulations na ginagawa ng Commission on Elections. At noong 2022, naglabas sila ng resolution number 10772. At noong 2025 naman, or 2025 election, ng resolution 11109. Yan ang inilabas ng COMELEC. At dyan ay sinabi nila na walang kandidato o na po pwedeng tumanggap ng nasabing mga donasyon from that corporation. From a corporation or any entity or any person doing business with the government. So, mukhang taliwas ito sa sinasabi ni Chairman Garcia na it applies only to donor or contributor. Kasi maging ang kanilang rules and regulations sinasabi na itong batas na ito shall apply also to those who receive directly or indirectly from that particular corporation. Okay, ang susunod na tanong ko po yan, Attorney Mac. Paano mapapalusutan yan, kunwari ng isang katulad ni Senator Chis Escudero? Pwede bang gamitin ang argument na, teka, ang argument namin ay sa Omnibus Election Code, ang paparusahan ay yung donor. Pero sa resolution ng COMELEC, damay pati yung tumanggap. Which is logical, di ba? So, anong mananaig po doon? Well, depende lang sa anong interpretasyon ng Commission on Elections. Pero sa akin, dapat siyempre manig yung implementing rules and regulations sapagkat yun ang nagpapatakbo ng nasabing batas. Ang COMELEC ang inatasan ng ating batas na siyang magpatupad noong batas na yun. So, bakit inilagay yun doon ng COMELEC? Hanggat hindi yan nababago, hanggat hindi yan nobody has challenged that for being unconstitutional or against the very provision of the law, that stands as a valid regulation. Hindi po pwede sabihin na hindi ito ang i-apply namin. Pwede mo lamang sabihin yun kung i-withdraw ng COMELEC ang nasabing resolution or somebody would challenge the constitutionality of that particular implementing rules and regulations. Okay. Diba sasabihin ni Mr. Escudero na hindi naman yung sinasabi ng batas kasi sinasabi ng batas ay ang donor o ang contributor ang mananagot. Pero sasabihin naman ng siyempre those who might be running after Mr. Escudero, no. But there is an implementing rules and regulations. So diyan ngayon magkakaroon ng pagtatalo.
Okay, isa ko pong tanong, yung binanggit nyo kanina, yung pwedeng magamit na palusot, ay kung yung contribution galing dun sa tao at hindi dun sa korporasyon, nakabilang yung tao. Those are two separate entities understandably under the law. Pero sa akin lang po, kung tutumbukin po yung pinaka-esensya nitong patakaran na ito, parang naglolokohan po tayo dito. Kasi pwedeng ako yung tao, ako magbibigay formally ng contribution, pero ang tindi ng impluwensya ko dun sa kumpanya na ako rin po yung head. Yes. Kung gusto kong mapakinabangan bilang investment yung aking ibinigay na donasyon sa isang politiko, talagang gagamitin ko yon, 'di ba? Sabihin ko, uy, bigyan mo naman ako ng tulungan mo naman ako magkaroon ng malaking mga allocation sa national budget. Hindi ko po sinasabi na ito yung nangyari, no? Ito po yung sinasabi ko mga possibilities because of that entanglement or conflict of interest. Actually, hindi tayo parang dolokan dito. Even on ground of delikadesa, hindi dapat ginagawa yun, di ba? Opo. Dahil lang kung ikaw nga ang presidente ng isang korporasyon, alam mo naman na merong ganung batas, hindi naman ginagawa yun. O kaya naman, kung ikaw ang kandidato, hindi mo naman siguro dapat tatanggap yun. Especially na ikaw ay abogado, na alam mo na parang po pwede masabing there's a way to circumvent the law, di ba? Sasabihin mo nga na, well, I am donating as a private individual. So siguro dapat magkaroon talaga ng kung sakali man mabago yung batas na maging mas maliwanag na kahit yung mga individual, as long as they are officers of the corporation, kapag sila nagbigay, dapat kasama sila sa mga prohibited contributors, ano, para hindi magkakaroon ng ganitong pagtatalo. Pero as of now, yung resolution number 10772 and 11109, they are valid resolutions of the Commission on Elections. Hanggat hindi iyan nababaliwala ng ating Korte Suprema, it stands as a valid implementing rules and regulations at kasama yan sa tinatawag nating prohibited acts or could constitute an election offense. Opo. Ngayon, kung meron pong gusto magpapanagot dito kay Senate President Jesus Escudero, sino po dapat ang gumawa nun? At, kahit sino po? Kahit sino, ano ha? Pero ito ay tungkulin na ng Commission on Elections kasi may nagsalita na nga si Mr. Escudero tungkol sa bagay na yan, dapat yan ay tinitingnan na kaagad ng COMELEC. Alam mo kasi may mga desisyon ng ating Korte Suprema na sinasabing even if there is no petition filed with the COMELEC could motu proprio could look into a matter which falls under its jurisdiction or in order to ensure a clean, honest, credible political exercise dito sa ating bansa. At ito isang pagkakataon na kung may na-discover ng evidence, whether it came from that person himself or from other sources, as long as these are material evidence to prove certain irregularities or election fraud, dapat motu proprio, yan ay tinitingnan na ng Commission on Elections. Okay, isusunod ko pong tanong ganito, no? Kung hindi po nagkakamali, itong contribution na ito ay binigay kay Senator Cheese noong 2022 elections. 2025 na po ngayon, no? Pwede pa rin po ba siyang habulin ng COMELEC? Yes, oo. Dahil sa yan kung halimbawa ngayon lang na-discover yung ganyang evidence at it came from him also, pwede yun. At saka isa pa, yung mga election offense cases, it prescribes after 5 years, ano? Ay kung 2022, so ang prescription period niyan ay hanggang 2027 pa. So at any time, pwede namang mabuhayin yan. Ano? Pero again, everything would depend on the evidence that would be presented. Anong pwedeng kahinatnan, kunwari ni Senator Cheese? Kunwari, mapatunayan siyang liable dito sa kanyang ginawa? Well, kung ngayon talagang mapapatunayan may liability siya, ang penalty dyan is 1 year to 6 years imprisonment without any probation, not entitled to probation, then perpetual disqualification from holding public office, at saka deprivation of the right to vote. Ano? Ang mangyayari dyan, depende sa COMELEC kung sila mismo magpa-file ng case against him or sa pamamagitan ng isang tao na maghahain na nasabing reklamo. Although it might take a long time, but syempre, considering na ito ay nagkaroon ng public awareness about this matter, mukhang hindi lamang si Mr. Escudero ang nalalagay sa ganitong sitwasyon, kundi may mga iba pa
na maaaring similarly situated. O ayan, pinapanawagan na ni Ami Maring, mag-resign na daw kayo. Cheese, Robin, kung may delikadesa pa kayo. Abulis na lang daw yung Senado, walang kwenta. Matindi, galit si Kabunyog Ami Maring, ha? Si Cheese Escudero, ha? Si Robin Padilla, nitong nakaraang araw, sunod-sunod ang kahihiyan ng Senado sa ilalim ni Cheese Escudero. Ano ba ang mga pangunahing kahihiyan na dala ng mga yan? Ay, ang Senado bilang institusyon, kahihiya yung ginawa nila sa impeachment ni Sara. Kaya nga sa survey rating, ang performance at trust rating ng Senado sobrang bagsak. Dati kapag sinusurvey ang tiwala ng tao, yung performance, mas mataas ang trust rating ng Senado kaysa sa Kamara. Ay ngayon baliktad. Talagang sirang-sira ang Senado. Dahil din kasi yan sa kagagawan nila. Lalo na doon sa impeachment ni Sara. Talagang garapal. Sobrang kahihiya ang ginawa ng Senado. Pero lumala pa yan itong nakaraang araw. Si Escudero na Senate President, siya ang pinakapinuno ng Senado. Ayun, sangkot pala sa 142.7 billion na insertions. Tapos sasabihin niya, wala, maliit lang yun, 2% lang yun. Tapos ngayon, pinakahuli na naman, yung isang malaking kontraktor sa Bicol, doon sa probinsya niya ng Sorsogon, campaign donor niya, top campaign donor niya, 30 million ang binigay sa kanyang campaign contribution noong 2022 elections, kasama sa pinangalanan ni PBBM na top 15 na mga pinapaboran na flood control projects contractor ng DPWH. O yan. At ang pinakahuli, nakahapon lang, ang mainit na issue naman, si Robin Hood Padilla naman, ang kanyang staff, na ang dating artista na si Nadia Montenegro ay nasangkot sa di umano'y paghihit-hit ng marijuana. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng usap-usapan. Yung isang staff ni Senador Ping Lacson, isang lalaking staff niya, nakaamoy ng amoy marijuana. Ay nakita niya, galing doon sa pinaggagalingan ng amoy, si Nadia Montenegro, staff ni Robin Padilla. Yan. Kaya yan gayon mga kabunyog. Sunod-sunod. And yet, yan si Robin Padilla, yan ang planong gawing Ethics Committee Chairperson, Ethics Committee Chairperson. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga kaliwat kanang pangyayari ng kahihiyan. Pero sabi ni Rodolfo Santos Bawag, kahit anong i-comment nyo, hindi na yan tatablan mga senador na yan. Puro walang kahihiyan. May punto ka rin naman, Rodolfo Santos Bawag. Mga kabunyog, pero ang sasabihin na naman niya ni Cheese Escudero, yung lahat ng yan na ginagawa sa amin sa Senado, demolition job yan. Dahil sa naging stand namin sa impeachment ni Sara. Mga kabunyog, naniniwala ba kayo na itong mga issue na itong lumalabas, katulad niyang nangyari kay Nadia Montenegro, yan ba ay lumalabas dahil sa kanilang naging stand sa impeachment ni Sara? Yan ang palusot nila na pinagkakaisahan ang Senado dahil sa ginawa nila sa impeachment ni Sara. Ito ba'y pagganti? Hindi. Hindi. Kayo ang nagdidemolish ng sarili ninyo. Huwag ninyong isisi sa Kamara at sa taong bayan ang mga kahihiyang lumalabas tungkol sa inyo. Hindi kagagawan yan ng Kamara o ng taong bayan. Ang sinisisi kasi nila, mga kabunyog, mga kababayan, yan daw ay kagagawan ng Kamara at ng iba't ibang mga grupo na galit sa Senado dahil sa pagbasura ng impeachment kay Sara. Ganun ba yon? Hindi yun. Kayo, sabi ni Lowell Concepcion, hindi. Kayo ang nag-demolish ng sarili ninyo. Gagawa kayo ng mga sarili ninyong kahihiyan, tapos sisisihin nyo ang Kamara at ang taong bayan. Sasabihin nyo, dinidemolish kayo dahil sa ginawa ninyo sa impeachment ni Sara. Hindi yun. Halimbawa, yung issue kahapon tungkol sa staff ni Padilla, si Nadia Montenegro, galing na naman ba yun sa Kamara?
Kagagawa na naman ba yun ng kamera? Staff ni Ping Lacson. Lalaking staff ni Ping Lacson, nakaamoy siya ng amoy marijuana. Nang tiningnan niya kung sinong lumabas doon sa CR, si Nadia Montenegro. Ay si Nadia Montenegro, staff ni Robin Padilla. Dating artista yan si Nadia Montenegro eh. Kasikatan niya noon. Tapos napangasawa yan ni isang politiko, si Asistio ng Caloocan. Mula noon hindi na yan nag-artista kasi asawa na yan ni Asistio. Ay nawala na sa politika si Asistio. Wala na yung mga Asistio sa Caloocan. Ano na doon ngayon? Malapitan na. Malapitan. Wala na yung Asistio. Ngayon, itong si Nadia Montenegro, siguro tinutulungan ni Robin Padilla para kahit papano mayroong hanap buhay, kinuha niya bilang staff niya. Anyway, marunong naman yan sa politika kasi dating asawa. Asawa pa yata yan ngayon. Asawa pa yan ni Asistio, si Nadia Montenegro. Siyempre, dinideny ni Nadia Montenegro na hindi naman siya daw yun. Galing daw siya doon sa CR, pero hindi siya nagmariwana. Nag-vape siya, may vape. Nag-vape siya doon. Kaya daw malamang yung amoy daw na yon na naamoy nung staff ni Ping Lacson ay galing doon sa kanyang vape. Yung amoy ng kanyang vape, hindi daw yun marijuana. Sus naman, iba naman ang amoy ng marijuana sa vape. Anyway, yon kahihiyan kahapon yon. And yet, ang kumiting hahawakan ni Robin Padilla ay Ethics Committee. Yan yun. Kaya, tinanggal na si Robin Padilla sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes dahil talagang wala talaga. Nung isang araw, nilikturahan ni Kiko Pangilinan. Nilikturahan. Sabi ni Robin Padilla, kailangang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi kahit pa yan mga minor de edad, dapat yan maparusahan. Hindi dapat yan ipalibrehin sa krimen na nagawa nila. Yun ang sabi ni Robin Padilla. Ay nilikturahan siya ngayon ni Kiko Pangilinan. Sabi ni Kiko Pangilinan, hindi totoo na hindi napaparusahan ang mga minor de edad. Hindi totoo yan. Mayroong mga dyan. Iba-iba ang pagtrato sa minor de edad, depende sa edad. Pero hindi ibig sabihin niya napapalibrihin sila sa kanilang nagawang krimen kung nasangkot man sila sa krimen. Yan yun. Nalikturahan si Robin Padilla eh. Akala kasi ni Robin Padilla, kapag minor de edad, pinapalibre. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun yun. Kaya ang nangyari, napahiya si Robin Padilla. Kaya tama lang talagang alisin siya sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Kasi hindi nga talaga siya, hindi niya kaya yun. So ngayon, linipat siya sa Ethics Committee naman. Ang problema sa Ethics Committee, hindi pa nga siya nakakaupo, nababanggit pa lang yung pangalan niya na siya ang magiging chairperson ng Senate Committee sa Ethics. Nasangkot na naman yung opisina niya dyan sa kontrobersya, sa marijuana na yan. Diba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano nang nangyayari sa Senado mo, Chis Escudero? Nakakahiya na ang ginawa ninyo sa impeachment. Nakakahiya na yung, insertions. Sobra pala ang insertions na ginawa nyo. Nakakahiya na sa campaign contribution, sangkot kayo ni Joel Villanueva at saka ikaw. Tapos ngayon, nagpaparty si Joel Villanueva, malrangyang party, habang binabaha ang kanyang probinsya ng Bulacan. Ay, Diyos mio sa inyo, sabi ni Yumilor. Diyos mio. Diyos mio talaga sa inyo. Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos, pagka ganyan na may mga issue laban sa Senado, kaliwat kanan ang kahihiyan, ang sasabihin na niya ni Chis Escudero, demolition job yan sa amin. Sinisiraan lang kami sa Senado dahil sa ginawa namin sa impeachment. Ang mga nagkakalat daw ng ganyang paninira sa Senado ay yung mga pabor sa impeachment na hindi nila kinampihan. Ang may kagagawan daw niyan ay ang Kamara. Ang may kagagawan daw niyan yung mga civil society na nag-file ng impeachment na ang gusto may kampihan ng Senado ang impeachment laban kay Sara. Ginagantihan daw sila. Ganti ba ito sa kanila? Pagganti ba ito sa kanila?
Yan bang mga lumalabas na yan na issue sa kanila ay dahil ginagantihan sila? O, sos, huwag nyo nga kami ng ginaganti. Ang kagagawan nyo yan. Kayo ang nagdidimulis ng sarili ninyo. Kayo, unang-una, sino ang naglabas ng lista ng 15 na mga pinapaborang contractors ng DPWH? Sino? Di ba si PBBM? Di ba si PBBM? Ay ngayon, lumabas pala doon, isa sa 50 na contractors na yon, yung Centerways Construction, si pag-aari ng isang nagngangalang Lawrence Lubiano, nakalagay doon sa 2022 Statement of Contributions and Expenditures ni Cheese 2022, 30 million dinonate sa kanya. Oh, sinong nag-expose nun? Hindi Kamara ang nag-expose nun, Cheese. Ang nag-expose nun si PBBM. Pagalitan mo si PBBM. Cheese Escudero, pagalitan mo si PBBM. Hindi niya naman dininay. Ang sabi lang ni Cheese Escudero, totoo, kaibigan ko yun. Si Lawrence Lubiano. Totoo, taga-Sorsogon yun. Pero, hindi ka naman ako nakikialam sa kontrata niya sa gobyerno. Wala naman ako sa bidding, hindi ako nakikialam. Sa implementation ng project, hindi ako nakikialam. Ang problema, mayroong batas sa election code. Mayroon tayong batas sa eleksyon. Bawal ang isang kandidato, bawal tumanggap, mag-receive ng contribution, campaign contribution, donation sa sinumang natural person, tao, or korporasyon, juridical person, kumpanya, na bawal tumanggap ang kandidato sa sinumang korporasyon o tao, natural or juridical person, na may mga kontrata sa gobyerno. Pwedeng ang kontrata ay pag-supply o kaya pag-construct ng public works. Yun, pasok lahat. Ulitin natin ulitin natin, bawal sa sinumang persona, natural person man yan o tao, o juridical person man o korporasyon, bawal magbigay ng donasyon o contribution sa sinumang kandidato. Bawal din naman ang kandidato tumanggap ng anumang donations galing sa sino mang tao, natural person, o korporasyon, juridical person, na may mga kontrata o transactions sa gobyerno. O, tanong, mayroon bang kontrata sa gobyerno yung Centerways Construction? Yes. Sobra-sobra nga ang kontrata eh. Tumanggap ba si Cheese Escudero ng donation? Yes. Siya mismo ang nag-report sa kanyang SOSE. 30 million. O, ganon din si Joel Villanueva noong 2022. Nireport niya rin sa SOSE niya. Ang SOSE, yung kanyang Statement of Contributions and Expenditure sa election. Report ni Joel Villanueva, tumanggap siya ng 20 million. Kanino galing? New San Jose Builders. Sino ba ang New San Jose Builders? Maraming kontrata sa National Housing Authority. Oh, di pasok lahat doon. Pasok lahat doon. Yun ang kahihiyan ninyong dala-dala, Cheese Escudero, Joel Villanueva. O ngayon, sasabihin nyo, ang naglabas niyan, Kamara, ang sasabihin nyo, ang naglabas ng mga issue na yan ay yung mga pro sa impeachment ni Sara, gumaganti sa inyo. Ay. Pati may sakit, inagawan ninyo. Tama si Jimmy Bahe. Anong sinabi ni Congressman Ronaldo Puno? Sino ang nagtapyas ng 47 billion na budget ng PhilHealth? O kayo pala, Cheese. Kayo pala sa Senado eh. Inamin mismo ni Senador J.B. Ejercito nang tinanong siya ni Lacson. Sabi ni Ping Lacson, pagkagaling sa House, ilan ba ang budget ng PhilHealth? Sabi ni J.B. Ejercito, hindi ko na po matandaan pero mayroon pa yung budget ng PhilHealth. Pagdating sa Senado, ilan na lang? Ang natira na lang 43 billion. Pinawasan na ng Senado. Pagdating sa BICAM, doon, inalis na. Zero na doon. Saan dinala? Linagay, DPWH, insertions. Inalis yung pondo ng PhilHealth, linagay sa mga insertions. Yun na yung 142.7 billion. Booking. Yan ang kahihiyaan ninyo sa Senado. Lumalabas yan ngayon. Ngayon, sisisihin nyo ang Kamara. Sisisihin nyo ang mga pro-impeachment kasi gumaganti sa inyo. Kasi sabi ni Cheese Escudero, demolition job daw yan.
Tapos si Joel Villanueva naman, nung 50th birthday niya, binabaha ang Metro Manila, binabaha ang Bulacan. Nagsiselebrate siya ng marangyang birthday. Nag-concert doon sa birthday niya si Gary Valenciano. Nandun ang mga komedyanteng sila Brad Pitt. Nandun ang mga mga kilalang tao sa lipunan. Lavish ang handa niya. Kinukomentaryuhan yun kasi nang panahon na yun, na birthday celebration niya dun sa National Museum niya, sinelebrate, baha ang Bulacan, baha ang Metro Manila. Habang nagbabaha ang Metro Manila at ang Bulacan, siya ay nagbe-birthday ng marangya. Ayan. Tapos, sisisihin tayo dyan, sabi ni Wag Pilipitin ang batas, Attorney Enzo Dilawan. O yan, Dilawan na naman ang nasa likod pala nito. Dilawan na naman ang nasa likod ng paninira kila Chis Escudero. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, sobra-sobra na ang kahihiyan ng Senado. Kaninong kagagawan? Kaninong kagagawan? Kanila rin yan. Kanila rin yan. Tapos sinisisi nung kagagawan daw ni Ping Lacson yung pag-expose kay Nadia Montenegro. Sus naman. Hindi kagagawan doon ni hindi yun kagagawan ni Ping Lacson. Yung staff niya nagsumbong sa kanya. Nagsumbong kay Ping Lacson na may naamoy nga silang marijuana. Ang ginawa ng staff ni Ping Lacson, ni-report sa Senate Secretary. Yung Senate Secretary naman, inorderan ang Sergeant at Arms ng Senate na mag-imbestiga. Inimbestigahan ngayon si Nadia Montenegro. Sabi ni Nadia Montenegro, hindi naman daw siya. Nagbi-vape lang daw siya. Pwede daw na ang naamoy ay yung... Kaya lang, ang sabi ni Ping Lacson, parang ang nangyari sa Senado, parang Amsterdam Ang Senado, hindi naman dapat Amsterdam. Kasi Senado ito. Alam niyo ang ibig sabihin ni Ping Lacson, mga kabunyog? Sa Amsterdam kasi, sa the Netherlands, sa iba pang lugar sa Europe, yung pagmamariwanan, legal yun. Pero may places na specified. Halimbawa, dito sa ganitong coffee shop, coffee bar, may nakalagay dyan na allowed dito ang cannabis, yung paggamit ng marijuana. Kaya pag pumasok ka dyan sa coffee, halimbawa, allowed doon yung marijuana, legal yun, pero wag sa labas, doon ka sa loob. Pag pumasok ka doon, maaamoy mo. Kapag nagkape ka doon, maaano mo rin yung marijuana. Kasi legal sa Amsterdam yun. Alam mo na ang amoy na yon kasi madali namang makilala yan ng mga ng mga tao kung anong amoy yan. Kaya sabi ni Chisisco, ay sabi ni Ping Lacson, parang ginawang Amsterdam ang Senado Parang ginawang Amsterdam ang Senado. Yan ang nangyayari ngayon sa Senado, mga kapunyo. Yan ay sa ilalim ng pamumuno ni Chis Escudero. At lahat ng yan, ang sasabihin nila dyan, demolition job yan. Ang lahat ng ito ay demolition job daw. Sinisiraan lang daw ang Senado. Dahil daw sa naging nila, hindi daw kasi nila itinuloy ang impeachment ni Sara. So gumaganti daw ang Kamara, gumaganti ang mga grupo, yun. Sabi ni Chris MPA, malakas ang amoy ng cannabis, attorney. Yun na nga. Kaya nga, dun pa lang sa kaya nga nakaka-attract ng atensyon kasi nga nangamoy. Nangamoy. Kaya nga, yung staff ni Ping Lacson, sinabihan na si Ping Lacson, boss, nangamoy ng marijuana. Di ba? Ang ginawa naman ni Ping Lacson, nag-report sa Senate Secretary. Yung Senate Secretary naman, sinabihan ng office ng Sergeant at Arms. Tama ka, kabunyog, Jimmy Boy Ibahe, binaboy na nila ang Senado. Binaboy na nila ang Senado dahil doon sa ginawa nila sa impeachment ni Sara, ginawa nilang kahihiya ang Senado. Tapos ngayon, patuloy pa rin sila sa pagdala ng kahihiyan sa Senado. Tapos ang sisisihin nila dyan, ang mamamayan. Ang sisisihin nila dyan, ang Kamara. Demolition job daw ito laban sa kanila. Sabi ni confidential friends, hindi naman bawal sa Senado ang joint session. O nga naman, tama.
Tama, no? Ha? Hindi nga pala bawal sa Senado ang joint session. Nagkaroon ng joint session sa Senado. Ikaw talaga confidential friends, ha? Ha? Sabi ni Jimmy Boy Bahay, dapat tingnan ang mga mata kong namumugto. Talagang kayo, ha? Pero si Chis Escudero, okay lang yan lahat yan. Mga kabunyog, kay Chis Escudero, everybody happy. Everybody happy basta siya ang Senate President. Ang importante doon, suportado sila ni Chis Escudero. Suportado nila si Chis Escudero. Yun ang importante kay Chis. Ang importante kay Chis Escudero, yung ambisyon niya. Yan. Kahit na sira-sira na yung Senado, ipagtatanggol niya yan si Robin. Ipagtatanggol niya yan si Joel Villanueva. Wala nga silang delikadesa eh. Wala. Yan ang nangyayari mga kabunyo. Kaya daw pala madalas may singhot. May session sila sa Senado. Regular ang session, ano? Joint session. Ano yan? Ito na naman. May kukomentaryo na naman dito sa atin. Hindi na daw natin tinatantanan ang Senado. Ang gagawin natin? Pupurihin mo yan? Pupurihin ba natin yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan? Sa bagay, si Chis Escudero, pa-cute. Yan. Ang importante sa kanya, pa-cute. Ha? Anyway, so ito na mga kabunyog, mga kababayan. Ito na yung nangyayari ngayon sa Senado. Sirang-sira ang Senado. At habang nasisira sila, sisisihin nila ang Kamara at ang taong bayan. Sasabihin nila, demolition job yan sa kanila. Pero hindi. Sila ang gumagawa ng sarili nilang kahihiyan. Sa ibang bansa, sabi ni Luis Senior, ang ibang bansa, nag-suicide na yan sa kahihiyan. Huwag mong asahan yan sa atin in peace. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ha? Hindi mangyayari magsisuicide yung mga yan. Ha? Okay. Pero ayaw nila ng kinukomentaryuhan sila, ha? Ayaw nila na ginagawa silang ano. Wag kang magkakamaling magbiro sa kanila, ha? Tulad si Marcoleta, galit kay Vice Ganda. Napakawalang hiya daw na tao ni Vice Ganda. Wag mong gagawin sila na topic sa mga ano mo. Wag mo silang gawing katatawanan. Magagalit sila sa iyo, papatawag ka dun sa Senado. Ha? Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.